Si former Private First Class Bonifacio Grapel de la Jr. 815072 Infantry Philippine Army, assigned una sa 7 Scout Trainer Company under the leadership of First Lieutenant Yongki. Then I graduated Candidate Soldier Corps Class 898 last 19 December 1998. Scout Ranger class. And Scout Ranger Class 140 2000. That's After my graduation from regular class, I assigned to 20 Scout Ranger Company. We are the pioneering members of the 20 company. After that, nabuo yung final option ni Presidente Erap Estrada year 2000 sa Hulo-Sulo. After pagbalik namin sa Camp Tixon, na recruit kami kasabay ng 33rd SF Company to undergo sniper course or US sniper course or tinatawag nilang SUTIC. Kami yung first LRC, Light Traction Company, noong year 2000. so parang kayo Kami yung binuo ng first LRC. Pinakauna, pioneering. We are graduated pioneering US Sniper Train 16 with the leadership of First Lieutenant Lawrence San Juan. So parang kayo yung pioneer. LRC. Nasa sniper kami, yung assaulter under ni Lieutenant yung Lieutenant Dilag. After that, Master, After noon, year 2003, parang nawalan ako ng gana sa parang nag-decide ako, hindi na ako nagpa-enlist year 2004. But that time, year 2003, pasado na ako ng NAPOLCOM Intouch exam para sa pag-police. Kasi nang nagre-ranger ako, i-encourage ako ng mga classmate ko, especially ngayon is Lieutenant Colonel Disamito Marceliano, may team leader, original from 139, na mag-police ka. sabi niya. Oo, mag-police ka. Kasi graduate ka pa rin ng 4 years. So, yun. Pinustro ko. Year 2005, October 19. Nag-take ako sa police PNP-SAP. Class 2005-01. Then, after 6 months, basic schooling, basic training, naging na ako, student AI, kasi may foundation course na ako. So, graduate ka na? Graduate na ako ng Ranger. Yung mga classmate ko, mga estudyante ko na. But during the time, sa kampo pa sila, ako nandun na sa training school. Nagtitrain ako ng commando, class 38. Yung mga PNP ng 2005. So, at that time, estudyante ka, pero AI. AI na ako. After that, 2006, tapos na kami ng pagkatapos namin ng FTP, field training exercise, kasi may kami ang first ng PNP na may FTP na tinatawag. So, After ng field training exercise ko, binigyan ako ng VIP. Ng official ko. Dating member ng Sikan Scout Trainer Company.
I don't remember the name. Ngayon, Colonel na. Okay. Balikan natin basta. During your time as Scout Rangers, ano yung, kumbaga, sa daming encounter mo noon bago ka nag-PNP sa, ano yung hindi mo rin makalimutan ng mga encounter nyo noon during your time as combat leadership experience? Ang hindi ko talaga makalimutan yung pinakauna kong encounter, pinakauna kong gera or pinatawag nilang nabinyagan sa gera. Okay. Last May 2000, during our test mission, alas 4, Part na test mission namin ng Scout Ranger sa aming area. sa Basilan, So, yung kino-confront nyo na kalaban is mga, mga Abu Sayyaf. so yun yung mga kalakasan mo. Kalakasan ng Abu Sayyaf. Doon namin naranasan na walang araw, na walang putok, walang araw na walang encounter. During that time, Paano nyo, pwede mong from the office, paano kayo nag-umpisa nag-encounter. Mm. From that time, patrolling kami. So, estudyante ka Estudyante kami. ng class. Class 140. Ang aming O1 noon is Captain Geraldo Gambala. Siya yung namin O1. Tapos si Lieutenant Martin, during the time mga 3:30 na ng hapon, ang purpose namin, tinutumbok namin high ground for harboring na kami. So, nakatumbok kami ng high ground, may mga putol na niyog. Tapos, yung lead scout namin, si Corporal Paraso, sa isang team, lead scout na isang team, sinikure nila yung trail. May trail pababa. Tapos, automatic, pag niyang trail pababa, yung isang team namin, skirmish doon sa kabila. Tapos yung isa naman doon sa likod. Yung nasa harap na na team na sa trail, yun ang kita na may paparating na 4 papaakyat doon sa area namin. Doon binagbagan talaga ng lead scout. Kasama yung guide. Naundid yung 2 nila. 4 sila naundid. Yung nagbakbak. Yung kalaban. Kami naka-safe position kami. Naka-advance position kami. Maganda yung posisyon. Oo, naka-high ground kami. May trail. Tapos may mga lalaking bato. May mga igang. Mga pagang na tawag nila. Naundid, automatic naundid yung 2. So, 4 sila. Yung isa patal. Yung isang wounded, nahila ng 2. Kuha nila. Ang na-recover namin is bandolier with magazine. Yun lang naiwan nila. At saka yung Kumbaga, after putukan, assault ka kayo. Hindi kami nakapag-assault kasi yung trail na yun, baka advance party na nila. Nag-isip kami na baka marami sila sa baba kasi gilid ng dagat. So, kumbaga, pinatagal nyo. Pinatagal. Pag automatic na wala nang sumunod, Walang resistance. walang resistance, wala nang mga 1 oras, after encounter report kami, pag mga kung mga sa amin, lahat, bala, So nakapag-decide kami sa paggabi na, kung saan yung encounter site, kung banti lang kami konti doon, doon na kami nag-harboring. Doon ko naranasan na ang talaga, na kung mo yung buhay mo, kaya lang magsikap ka maghukay ng paksol mo. Kasi yung namin, wala kaming cover. Putol na niyog lang. So, hukay ka ng paksol mo, doon ka matulog. Kumbaga, inupuan nyo yung encounter site. Mabanti lang kami konti. Kasi yun ang pinaka-advantage na Position. Tapos, mayroon talagang team by team yung gising doon sa pinanggalingan ng kalaban. Pero secure nyo na yung kalaban. Secure na. May patay na. May patay na. May recover na. May recover na kami. So, After nung kanumagahan, back to kami, nagpaano na kami na mag-graduate na kami. Kasi extension na namin yun eh. Nasa 6 weeks na ata kami noon. sa test mission. Test mission namin.
So, masaya na kami. Parang ano yun, Baka mag-graduate na kayo. mag-graduate na kami. So, automatic noon, kinumagahan, back to ano kami, nag-ano na, message na, sige, Balik ka. back to Kabunbata kami, Basilan. So, pero madaling araw pa lang, prepare na kami. Back to camp. Yun yung utak ninyo. Yun ang, pero doon talaga naranasan ko na walang tulog kasi yun ang pinakaunang binyag sa akin ng gira na halos yung pampawala ng ano ko, yung adrenaline ko, yung ano, yung dalawang M203, yung rifle grenade ko, yun ang unang pinuputok ko. At least, nawala yung ano ko, Kaba. kaba. Doon na ano. So yun ang pinakaunang encounter ko, pinakaunang sabak sa gira or nabinyagan ako sa gira. Yun ang hindi ko makalimutan. So, sa sunod, marami pang sumusunod na ano, nung nag-test mission kami sa LRC, yung encounter kami na wounded na na-recover si Gracia Burnham. Parang blocking force kami doon kasi 14 kampana yun na kami main encounter noon. Yung hinahabol yung ma-recover si Gracia Burnham. Marami encounter. Pero, ano, yung kasama rin doon sa ano, yung mga gira sa Kabataan Complex, Zamboanga. Kayo ninyo. Kami yun, 20 kampanya yun. Pero wala ako doon. Nasa hospital ako noon. Wounded. Ano? Hindi. Parang may ano ako noon. Sa ano doon, yung Pero Master, ano yung ano? Anong nag-police ka na at ranger ka? Ano yung tiwala sa'yo? Ranger. nung ako, kasi aplikante ako noon, may naka-verify na sa akin na scout ranger ako sa Bikutan. Hindi lang nila pinapahalata. So actually, 15 kami galing in service. May Air Force, may Marine, may Force Recon, may BGMP. Basta may advanced ROTC. Ikaw army. Ako Army. So nung reception na, pop up na ako. May Ranger yan, 1-0. So, doon ko naranasan na pag ang AI komando, kulata ako. Sili, pakain, Alam nilang ranger. bugbog, alam lang din ako. Pag dumaan ako sa Special Forces at saka Scout na AI, ang pinapainom sa akin, juice. Minamasay-masay ako. Kasi alam nilang kamusang kabara nila. So, nung doon na sa training school, meron talagang time na yung mga commando graduate, ano sa akin, gripings. Pero, Bakit? kasi, gusto nila mag-ranger pero hindi na nakuha So, yung mga ranger ko na mga AI, mga junior ko 146, si Sergeant Tolyo, saka 171, yun, inalagaan nila ako. Kasi ang respeto nila bilang senior ako sa Scout Ranger, pero senior ko sa mas bangyababaw yung pagka-senior ko sa Scout Ranger. So, na-identify nila na ang training na ito is ranger. Ranger. Senior ranger. Oo. 146 yung AI ko 140 ako, tsaka 171. Tapos, Doon na. Pero, hindi ko pinapakita ko yung yung kakayahan ko na sinasabayan ko sila na itong mga classmate ko lagi yan umiiyak, kinalalayan ko yan, saglit lang yan matatapos. So kung ako ang nag-ano sa kanila, nagpapahay moral. so malaking bagay na ranger ka na. Malaking bagay kasi danas mo na alam mo na Kumbaga sanay ka na sa encounter. sanay. Encounter at saka sa training. Oo. So, wala nang ang tao nito. Kumbaga hindi ka nahirapan. Hindi. Doon lang sa reception. Kasi sa reception, tong isang ribs ko Parang pinipersonal ka na. Napakan to ng kumbat. Na-dislocate. So, nung 3 days na ako sa training school, katapos ng reception, yung nag-alaga sa akin, yung AI ko na komando, babae. Pinapahilot ako gabi-gabi. Hanggang nakarecover ako. Kala ko nga hindi ako makasurvive.
Gusto ba? Mm. So hanggang pagkatapos noon, nag-VIP na ako. Hanggang ngayon, nasa VIP ako. Hindi naging hadlang ng pag-ranger police. Hindi naman. Yun nga ang malaking dahilan na mas akala ko noon yung pulis lang. Yung pinasukan ko pala. Elite forces rin pala ng pulis yung napasukan ko. Ano yun? Sa SAP. Sa Yan ang elite forces ng pulis. SAP, So- Special Action Force. So, ganun pa rin yung trabaho. Ganon pa rin. Hindi na ako nag-adjust. Kasi yung hirap doon sa scout trainer, sa regiment, at saka sa PNP SAP, magkapareho lang. Kahit sa doctrine, ganun rin. Ganun rin. Mm. Pero marami na kayong mga ranger. Sa SAP, marami na. Mga graduate pa rin. May mga graduate. Pinakauna yung 131, may 132 tayo sa SAP. Tapos 137 sa yung Tapang. Yung kernel na yun, Kernel Bakiran 146. Ang dami na, hanggang ngayon. So, Yung mga karanasan. sa sa pagka-pulis, wala akong kasi doon ako sa training school na-assign. Doon ka na nagbuhos. Doon ako na. Ano yung expectation nila sa bilang isang ranger na police sa pag-training? Ano yung tingin nila sa'yo? Mas tiwala sila. Kasi kahit hindi pa ako graduate ng basic, pinaturo na ako ng sniper, counter sniper, ako na nag-EI sa kanila, yung Commando 38. Sa akin pinagkitiwala yung mga estudyante, Oh, yung mga PNP na 2005. Kasama ko nun yung noon, si Captain Sinyal. Yun ang nagbigay sa akin ng VIP. Dating enlisted personnel ng Sikan Scout Ranger Company. Pipsi pa siya. Tapos nag-PNP Captain Sinyal. Naalala ko. ano yung, nung nasa field ka pa, Master, sa cement, ano yung pinaka, hindi mo makalimutan na yun? Sa field ako. Nung ako, nasa schooling kami ng 20 company pa kami, hindi pa kami na buo yun na first LRC kasi combine pa kami ng 33rd SF company. Oo. Pag graduate noon, buo na kami ng first LRC, kami ang original first LRC. So, yung mag-operate kami na tatlo lang kami. Team leader ko, si Sir Randy Borja. Corporal pa siya noon. Primary shooter ko, patay na si classmate ko, Sir Villa. Ako yung secondary shooter. Paano yun? Nag-uupit kayo tatlo na? Tatlo lang, gabi. May dala akong infrared. May dala akong sniper rifle. Ako lang may night ranger scope. Mababasa mo pang gabi sa pang araw. So, nag-uupit ka sa sniper? Tatlo lang kami. Movement game tatlo lang. Anong taon? Nag-uupi kami. 2001. So, ano yung mission mo? Yung inaano si Grisha Burnham, yung yung galing sa Cebu papuntang Hulo tapos napunta sa Basilan. Kung bakit i-rescue? So, tatlo lang kayo, no? Tatlo lang kami nagmo-move pero may mga kasamahan diyan na tropa na nandyan. Malalayo. Malalayo lang. Okay, sige na. Yun talagang mo na zero visibility. Na akala mo kahit kasi may kami, may ang tawag nito, infrared. Pag matutok nung init ng katawan ng tao o katawan ng hayop, makikita mo yung silhouette. So, kayo lang yung equip na gano'n? Oo, equip kami ng ganun kasi binigay yun ng lahat ng US government. Sa totoo lang, yung MR ko nasa mahigit 1.5 million na gamit. Yung sa'yo lang? Yung sa'yo lang, sa akin lang. Kada isa sa amin. Ano yung US government noon? Sa amin, kasi kami yung original o pioneering ng Light Reaction Company. Kami ni Lieutenant San Juan. Ang platoon leader ko sa sniper.
Tatlo na kayo na-operate doon. Tatlo lang kami nagmo-movement. Gano'ng kahirap yun, Mr.? Siguro parang yun ang sinasabi nilang totoo yung kada hakbang mo isang paa mo na sa hukay. Kasi hindi mo na alam na makabalik ka pa. Kasi tatlo kayo. Tatlo lang kami. So kinaumagaan noon, yung 1 kilometro lang, yung pinag-upihan namin nung gabi, doon yung encounter site. Wounded kami ng isa na naiba ka agad sa Zamboanga. Ang naka-encounter noon is 14 company, umatras sa amin yung ano. Hindi ko kalimutan noon yung sabi ni ni Lieutenant San Juan, may puno ng jackfruit. Okay. Tapos yung maraming langgam yung sabi niya swerte yan kasi maraming langgam. Magtatanghali noon, wala pa kami tanghalian. Pagkatapos ng gera, hindi ko ubos yung tubig namin, wala kaming tubig. Tapos, ang may tubig na source ng tubig, yung lubuluban ng kalabaw. Tapos may mga linta. Doon ko sabi ni Sir, San Juan, safety yan, walang lason yan kasi may linta, buhay. Oh. Doon kami kumuha ng painom namin. Nilagyan na ng Puritabs. Yun ang pag balik namin doon, yun na ang mga last ko na encounter na hindi ko talaga makalimutan. Yung uhaw na uhaw ka, pero hindi mo naramdaman habang nagigira. Pagkatapos ng gira. Doon namin talaga na makita ng mga mata namin na yung impact ng M24 sniper rifle. Nakatama na yun si Sergeant Tanalion, tinamaan niya yung Abu Sayyaf. Hati to. Ulo ng Abu Sayyaf. Lakas ng impact ng M24. Kita-kita. Kita ng scope. Tanggal to. Pero ang risk nyo doon is baka malocate kayo. Hindi naman kasi automatic umaga na yon, maraming tropa na pakapaligid. Bawat grade coordinate, grade square may tropa. Hindi kami basta-basta mapuntahan. Tapos may madali ring ng chopper. Kasi may naka-prepare na contact na doon sa base. Kasama yung counterpart namin na US Army. Dala kami nalalayan. So kayo pala yung Kami ang nagbuo ng Light Reaction Company. First Light Reaction Company. and then isa rin kayo sa nagiging para ma-rescue yung kay Christopher. Kami rin ang kasama kami doon sa tropa doon na parang sa blocking force kami kasi ang main troop noon naka-encounter kung di ko makalimutan is 14 company silang noon. Kasi maraming lugar noon nag-inoperate kung saan talaga si Grisham Burnham. Pinaano nila. Pinapalito dito lang yung tropa kung saan. So yung purpose noon talaga, yun nahanapin si Grisham Burnham. Hanggang na-recover siya. Yan lang siguro. So, Master, ano yung pinakamahirap na area? Yung doon sa Hulo, yung final option ni Erap na pagsabak namin noon, nasa 20 days ata kami sa bundok. Walang babaan na supply. Sa 20 days na yun, bago yung combat ko, pagbaba ko, halos kalahati na yung yung pudpud ng combat dahil sa yung bato. Igang. Saka, hindi mo maano doon kasi habang naglalakad kayo ng gabi, may sumusunod sa inyo na artillery. Akala nyo sa inyo tutumbok, babagsak. Yung mga landing batalyon ng Marines. Minsan nga, may minamalas na misencounter o na miscalculate nila, doon tumatawan sa tropa. Yun ang mahirap.
So may mga ganun pa na mga pangyayari. Mayroon yung Friendly fire. friendly fire. Isa lang mas sa pagsiservisyo sa bayan, bilang isang sundalo o pulis, kung may message ka sa ating kababayan, mga Pilipino, mga kabataan Pilipino, ano yung mensahe mo sa kanila? Sa ngayon, mahalin ang serbisyo. Sa mga sibilyan, Sa mga sibilyan, sundin ang yung nararapat na sakto na ng gobyerno natin. Hindi tayo mapaano sa mga makabilang paniniwala. Kasi dito sa amin, actually dito sa amin, sa barangay mismo sa amin, meron makakaramihan dyan, yung mga kapgo namin yan galing dati sa taas. Akala nila pumasok sa taas, akala nila makapagdala kagad ng AK, yun pala kaldero, yun, bumababa sila. Bumabalik kapgo na ngayon. Pero dahil sa nila, sa kahirapan, minsan sila, nadadala ng. Pero sa area namin ngayon dito, Surigao del Sur, na sila, parang napinitit na o mahina na. so parang wala na talaga. Parang wala na, pero hindi rin maiwasan na may Pero yung mga leader, ibang surrender na. Kunti Sa mga na lang. gustong magsundalo, Sa mga gusto magsundalo, tuloy lang ang pangarap. Kagaya sa akin noon, elementary pa ako, pag dumadaan yung mga sundalo na ng permi, sabi ko sa sarili ko, balang araw yung sinusuot ko, nasusutin ko. Yun natupad ko.